Makalipas nga lang ang isang araw na panganganak ni Commander, ay pinauwi na rin kaagad kami ng doktor upang nang sa ganon ay mas makarecover nga daw si Commander dito sa bahay. May telepono na rin tayo pero wala tayong tatawagan. At makalipas nga ng panganganak ni Commander ay may napansin akong kakaiba sa kanya. Haras, kuha na ng isa. Michael Day Cairo. Kaya't samahan nyo kami na ipakilala sa inyo ang bagong member ng aming pamilya. Guys, good morning sa lahat. At ngayon ay kailangan natin gumising ng maaga para ibilad si baby. Kaya samahan nyo kami sa labas at nang sa ganon ay mawala yung pagka-yellowish ng kanyang balat kasi medyo nag-yellowish na siya. So nakauwi nga pala kami guys ay Sunday ng 3 PM. Pinauwi na rin kami ng doc at napakabait niya para alam niya mas makakapagpahinga si Commander dito at magugulat kayo kay Commander. Talagang basta kakaiba talaga. Tara, labas tayo. Andito na sila. Nakapwesto na. Alam nyo ba kung bakit ko nasabing kakaiba talaga? Dahil nakikita ko kay Commander na ilang araw pa lang ay nakakakilos na o sadyang malakas lang ang loob niya. Tandang-tanda ko pa noon kay liit na Marcos. Ganitong ganito din ako noon. Pero si Commander noon ay hindi masyado nakakalabas ng bahay dahil nga pandemic na mga oras na yon. Kaya't ako lang yung mag-isa na nagbibilad noon kay Marcos liit. Pero ngayon nakakatuwang pagmasdan na dalawa na kami ni Commander na ginagawa ito. Yes, there we go. There we go. All the things I wanna say, and maybe he'll listen someday. Natingin na din sa camera. Love you, Cairo. Tama si Cairo sa vlog. Ano, Cairo? Palaka. Si Daddy mo yung alarm. May parehas siyang mata na artista. Tao sa ito. Sana all. Sana all. Hindi mo kailangan doktor ito. Marigin na yan. Tapos masipin ito. Naglagar na kayo lahat. Diba kayo ng tingin ko, kapatid? Yung mga ganitong bagay minsan ay hindi na natin napapansin dahil rin nga sa bilis ng panahon o bilis na pag-usad ng panahon na maiisip mo na ganito pa lang siya noon tapos bigla na lang makikita mo na tumatakbo na sa harapan mo ngayon at gumawa ka ng mga ganitong copy para pagdating ng panahon ay meron kayong mapapanood o meron ka man lang maipapakita sa anak mo. Guys, so check naman natin ngayon yung mga kinakailangan ni Commander na gamot. Ayan, nakita niyo yung mga gamot na yan. Ang dami. Oh, may pang 8 AM, may pang 7 AM, may pang 11:30 AM, may pang gabi. So dito sa mga gamot na to ni Commander, isa lang yung yung pain reliever, di ba? Isa lang ba? Isa lang. Pero yung paracetamol, di ba, pang pain reliever yun? Okay, so yun lang yung pang pain reliever. Noong unang dating namin dito, sumasakit yung, di namin alam kung yung pinutol kay Commander, yung sumasakit sa loob kasi tagiliran yung sumasakit. So wala siya nung pang pain reliever kasi walang pang gabi, di ba? Pero nawala din naman
Di ba? Tapos, ngayon, i-prepare natin yung mga gamot kasi napakarami talaga ito guys. Pakita ko sa inyo. Yan. Sobrang dami talaga. So, ngayon, i-prepare natin yung pang-umaga. Pang-umaga niya na inumin. May 7 a.m. babe. Tramadol ulit. Paracetamol. Tramadol. Tramadol, paracetamol, gaya GC. 7 a.m. ito. Mamaya pang alas 8 yung iba. Isa lang pang 7 a.m. Panadol yata to. Sa ibang bansa baga. Sa ibang bansa baga, babe. Panadol lang lahat sa ngipin mo. Lahat na yun. Dala na lahat. May sinat ka. May sipon. Diba, ang dami. Sabi ko lang. May pang isang buwan dito. Ayan. Yun. Ayos na. Kainom na. Isa lang naman pala sa 7 a.m. Tapos mamaya ulit 8 a.m. Mga tatlo siguro yun. Si baby ay tulog na tulog na. Hey, 6 later. Kinakailangan nating pumunta ng Walter Mart Candelaria kasi may bibilin tayo. Samahan nyo kami ni Rans. Pero bago tayo umalis, syempre, kailangan muna natin to para lamig. Lamig. Ayos. Ayos na. Tara. Asim. Bye, Cairo. Punta mo na ako. Ayan, tara, alis na tayo. Si Rans, ewan ko naka-ready na. Yung dalaga ko dito sa bahay. Yung dalaga ko dito. Ha? May kita yung pasas. So, ayun guys. O nga pala, update tayo. Sa awa ng Diyos, nakapagpakabit na po ng internet dito. Before kami umuwi ng Sunday, ano Rans? Sunday, ano? Before kami umuwi ng Sunday, nakabitan na kami ng internet. Tapos may kasama ding, eto, telepono. Ewan ko kung para saan yan. Ewan ko kung magagamit ba yan o hindi. Pero kasama kasi yan. So, wala tayong choice kundi kasama talaga yan. Tanggapin yan. Ano? So, ngayon pupunta tayo ng Walter kasi nga, darating na po dito yung mga kuya ni baby at ang kanyang mga lola. At yung kwarto kasi nandun lahat ng gamit namin ni Commander ni baby. So, crowded talaga doon sa isang room. Kaya kinakailangan namin bumili ng aparador kasi wala talaga kami ditong gamit pa. So wala kaming aparador sa kwarto. So bibili tayo ngayon para may mapaglagyan kami ng mga gamit at may matulugan yung mga lola ni baby. Kaya samahan nyo kami ni Rans. Tara na po, alis na tayo. Pati nga dito guys, so wala pa, kita nyo, napansin nyo, wala pa kaming gate dito, di ba? Kasi marami pa tayong priority kaya talagang hindi pa masyado nasikaso tong bahay dito sa Candelaria. Madami pa tayong kailangan i-priorities. Like, kailangan nating magkaroon ng bahay sa Bicol. Kaya marami-rami pa tayong kailangan priorities bago ito talaga.
Grabe, kapit ano? Kapit yung pinto kapag stuck talaga. Alright. Uy, nag-cellphone ako. Sabi ko nga kay Commander kasi kahapon umulan, hindi nakapagpainit si baby, so ano na, medyo dumidilaw siya. Kasi gano'n naman talaga. Ang kailangan nun ay yung vitamins ng ng araw. Kaya sabi ko kay Commander, wag siya mag-worried kasi nga sabi niya kapag hindi pa uminit ngayon, baka kinakailangan namin gawin yung procedure na alam mo yun, yung may ilaw para mainitan siya ganyan. So sabi ko, tiwala ka lang kasi nasa Candelaria tayo, wala tayo sa Bicol. Dito sa Candelaria, kapag summer, mainit talaga yan. Kung umulan, bihira lang yan. Hindi ka guys sa Bicol na talagang doon ka matakot kasi kapag kahit summer doon, minsan umuulan ng dire-diretso, di ba? So yun, kita kasi lang tayo doon sa Walter. Tara, labas na po tayo. Grabe, saktong-sakto yung panahon guys. Napaka-init, diba? Napakaganda ng panahon. Kaya minsan napag-iisipan namin na dito mag-mission talaga. Ganyan nung mga time na hindi pa si Commander buntis, dito namin naisipan na mag-mission kasi nga dito yung mas sa tingin namin mas matagal yung tag-init. Tara. At pagpasok nga namin ni Ran sa loob ay talagang yung mga nakita namin ay medyo out of budget. Kaya nagdesisyon kami na humanap kami ng iba pang paraan para makakompleto ng gamit kahit papano sa bahay. Dito naman tayo ngayon sa Pure Gold kasi nanggaling kami kanina sa Walter. Medyo pricey talaga yung nakita namin doon, pero dito since nanggaling na kami kahapon ni Rans, may nakita na kasi kami dito kahapon na nagustuhan ko din talaga, kaya dito na kami dumiretso ni Rans. At saka medyo low price siya kumpara naman doon sa Abenson na medyo pricey talaga. Tingnan nyo, ito. Di ba? Maganda yan, Nasaan ka pa, di ba? Rans, kuha na ng isa. Tulugan. Ito lang, okay na sa'yo ito. At nang makapili na nga kami ay umuwi muna kami pansamantala at nadat na namin itong si Kuya na may daladalang box. So umuwi ulit kami kasi nga hindi namin sigurado kung magkakasya dito sa hagdan na to. So kung yun siguro ay aasimbulin dito, siguro magkakasya. At saktong-sakto nga pagdating namin, dumating naman yung parcel ni baby. Ayan. Ito yung duyan na alam mo yun, yung move ng kusa para na sa ganun ay kapag may gagawin, makakatulog pa rin siya na mahimbing. So kakain muna kami ni Rans, tsaka kami dun babalik. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town. Oo nga pala guys, hindi gusto niyo napakita na ang ulam namin ni Rans ay ayan, yung tira pa namin kagabi na tinola. So, kagabi nagluto ako ng tinola. Nag-request si Commander na lagyan ng dahon ng ano yun, Rod? Ampalaya. Ampalaya na. Ang hirap-hirap hanapin sa palengke. Mabuti na lang talaga. Pauwi na kami ni Rans noon. Merong nakalatag na, yun, yung tinakpan na yung paninda niya. Tapos sa ibabaw niya, may isang bugkos ng, ng dahon ng ampalaya. Tuyot na talaga, pero kinuha pa namin. Basta lang, pagbigyan niya request ni Commander na may dahon. So nilagyan ko yung tinola ng dahon ng ampalaya, nilagyan ko ng malunggay, tapos sayote, kaya masustansya talaga. At yun yung kailangan ni Commander para sa breastfeed. Yun. So after namin kumain tapos na kami, ay mamaya babalik na kami doon para makapag linis-linis din kami. See the beautiful world around, wanna see it now. And get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave. So guys, finally nabuo na namin, pinagtulungan na namin ni Rans. Ayan na, nag-move na. Grabe, ibang iba na yung mga bata ngayon. Nung kami nun, anong duyan mo na Rans?
Sako. Tanda-tanda ako din yun, sako. Diba? Yung sako na tinatali at tigabila. May kahoy din. Oh, may kahoy tigabila tapos sako. Tatahi mo siya. Tatahi yung sako. Lilinisan siyempre yung sako. So yun, yung mga na-experience namin ng bata ng mga duyan. Pero ngayon, grabe na yung mga lumalabas na technology. Talagang ano na, kumbaga ay ginagawa naman siguro ng paraan para yung mga parents ay may magawa pang gawaing bahay siguro kaya ganyan. Yan, dito na si baby. Ayan, nakahiga na. Tinan nyo, grabe. Gustong gusto. Gustong gusto ng tatay. Yung tato yan, sige. Gustong gusto ng tatay. Relax siya. Oh. Gustong gusto. Grabe. May ganyan ka nun, nung maliit ka. Pinag-uusapan nga namin ni Rans kasi ang duya namin talaga nun yung sako baga. Sako? Tapos nilalagyan niya ng kahoy tigabila apoy kawayan. Ay, grabe. Tapos yun yung itatali sa ano. Sako talaga, legit yun. Sa akin ay yung malambot na kumot baga. Sa inyo. Yung kumot. Sa amin sako talaga, legit yun. Tapos nilalagyan lang yun ng ano ng mga ganyan, mga tela, ganun, sinasapinan. Pero, totoo yun, sako talagang dinduyan na namin nung nilaran. Sa mga baby pa, maliliit pa kami. Kasi, yun din naman ang kwento ng magulang namin. Tapos, inaabutan pa namin ng mag-edad kami ng 3 years old, ganun, nandoon pa rin yung duyan. Kasi nga sako, matibay yun, ay patong-patong kasi na sako yun. So guys, nandito na kami ni Rans, kagaling lang namin ng Pure Gold, hindi na ako nakapag-vlog doon. At nag-order kasi kami ni Rans ng cabinet tapos nung para dito sa harapan kasi babaguhin namin to ngayon ni Rans kasi bukas kukuha kami ng TV para nang sa ganoon ay hindi naman mainip yung mga magulang namin tapos yung mga bata sina Commander na lagi lang nasa taas. So bibili kami ng TV para bukas dito. Tapos dito yun sa baba yung in-order namin ngayon. Tapos yung cabinet ilalagay din sa taas. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand? So guys, ayun na, nailipat na po namin ni Rans dito. Tapos dumating na rin, ito yung sabi ko yan, may maliit na dyan. Tapos bukas bibili daw si Commander ng TV. Ayan, si Commander. Dito sa baba sila kasi sa taas ay may gumagawa. So nailipat na din namin dito ni Rans. Tapos silipin natin yung gumagawa po sa taas ng cabinet. At dito nga ay si Rans naman na nagbabantay dito sa mga gumagawa ng aparador at sa wakas nakahanap din kami na magagamit namin pansamantala dito sa aming tahanan upang nang sa ganon kapag dumating naman ang aming mga magulang ay hindi naman crowded dito. At dito namin yan napaplanong ilalagay. Hard to see from the moment we arrive. May telepono na rin tayo. Pero wala tayong tatawagan. Okay lang yan. May display ng telepono. Pero wala naman talagang tatawagan. Ay, dadala si Rans ng tubig. Runner? Runner dun sa gumagawa si Rans. Hindi lang yung tubig. Ano yun? Nakakahilo yata yun. Aba, hindi pwede yun sa nagagawa. Bawal. Sa balim po, ibang anuhin ano. Grabe naman yung tutok mo na yan. Kita naman na yung Kita yung ano, yung pimples ko. buturan ng dagat. Tingin daw. Tapos ito nga pala guys, i-share ko din sa inyo. Nung isang araw, dumating ito. Ito yung exhaust para dito sa pagluluto. Huwag nyo na isama yan. Ano lang, ang pagkain lang namin ngayon ay ayan, anong sinangag na may itlog. Tapos may gamit pero sinangag lang yung pagkain. Kasi ito, dumating din nung isang araw yung automatic washing machine. Pero dapat dito to sa ilalim. Kaso nga lang medyo malaki yung dumating. So hindi pasok dito sa standard na gumawa nitong lababo namin. So hindi ko alam kung saan ito mapapalagay. Baka dito na lang din talaga to. Pero
at least may magagamit ng mga bata kapag college na sila dito, may magagamit na rin sila. Tsaka wala talaga kami ditong washing, nagbabrush lang kami every time na nandito kami, brush lang po talaga. At para naman kahit paano ay may magawa pang iba, di ba? Isa lang mo lang dyan, pagkatapos sampay na kagad. So yun, ayun lang naman yung mga nadadagdag namin dito po tayo-tay, kasi nga ay talagang uncomfortable kapag ka nandito ka talaga. Tama ba English ko? O Tagalogin ko na nga lang. Hindi ka komportable talaga din kapag ka nandito ka, kasi nga wala talagang gamit, hindi mo ma-feel na bahay, ganyan. Kaya sabi ko kahit paano ay utay-utay namin. Parang boarding house. Parang boarding house, parang nagbo-boarding house lang. Kaya sabi ko utay-utay namin para na sa ganun ay magmukhang bahay naman, diba? Tapos dun sa labas, hindi ko pa alam kung kailan namin mapapalagyan niya ng gate, kasi hindi ko pa sure kung ipapagawa namin tong isa pang room, itong instead na garayan. Alanganin din kasi yung sasakyan dyan. Pwede pa kasi itong isang room, so maging 4 yung room. Pwede pa ito. Ang mangyayari nga lang ay talagang medyo matrabaho yan, kasi pwede sa guest room yan ay, di ba? Ito mangyayari dito, babe, Commander, ay pintuan na, tanggal yung bintana, pintuan na yan. So yun, kaya hindi pa namin mapayari yung gate, kasi ano pa, kumbaga pinag-iisipan pa namin kung ano yung mas better o mas kapaki-pakinabang, di ba? Kasi yung sasakyan pwede naman yan sa labas. At least dito, pag may bisita na buwan na lang, supporter natin, viewers, sponsor, napabisita dito o na-meet natin, tapos alanganin na sila sa oras, may tutulugan sila, di ba? May guest room tayo dito sa baba. Kaya yun lang naman ang mga plan namin dito sa munting tahanan natin dito sa Candelaria. At sa Kapalongga ay wala pa. Sana magkaroon din kami doon, di ba? Sana magkaroon tayo doon para doon kasi tayo nagsimula ay ang hirap iwanan mga bayan ng Kapalongga. Kasi dyan talaga kami nagsimula. Kita nyo naman, di ba? Kahit tayo ay nagbo-boarding house lang, di ba? Kahit na grabe sakripisyo namin sa boarding house, na meron naman kami ditong titira, nandun pa rin kami kasi nga, dun kami nagsimula. Kaya hindi namin maiwan talaga basta-basta ang Kapalongga. Di ba? Ano, kumbaga... Malaking adjustment. Tsaka parang ang hirap na tatalikuran mo yung lugar kung saan ka nagsimula, kung saan ka nakilala din ng iba sa ginagawa mo. Kaya, yun. Hindi kami makapag, as in parang sabihin for good ka na dito sa Candelaria, ganun. So guys, ito na ang pangalan niya ay Michael Dane Cairo Baliwag Arsiga. Yung napakahaba din yung naisip namin na pangalan kay baby, kasi nga ako ay ayoko talaga totally ng pangalan ko, pasensya na sa mga magulang ko, pero talagang alam nila na ayoko talaga, kasi isipin nyo, Mark, napaka-easy, 4 letters lang, kaya binabawi talaga namin sa anak namin ni Commander. Tinan nyo si Marcos David, at least 2 syllable. Tapos ito si Michael Dane Cairo. So lahat sila magkakapatid ay letter M yung umpisa. Si Mac Denver King, si Mike J. Hobb, si Marcus David, tapos si Michael Dane Cairo. So Cairo yung kanyang palaya. So tulog siya. Kuha niya yung style ko matulog. Nakataas yung kamay, nagpapahangin ng gilig-gilig. Ngayon na halos lahat ay nabubuo na ang mga pangarap ko, ang magkaroon ng masayang pamilya at magkaroon ng sariling magiging tahanan, ay isa na lamang ang kahilingan ko. Ang lumaki ang mga batang ito na may takot sa Diyos at maging mabuting tao.